May comment dito si Balakadia. Hello sir, ask ko lang yung buong expense po ba babayaran pag due date kay Atome or naka-terms po? Yung, yung pagbayad kasi, hintayin mo muna yung bill date mo. Pag tinap mo na yung pay, lalabas din yung option kung gusto mong gawing full payment or gusto mong gawing installment. Andun yung 3 months, 6 months, ewan ko lang kung nandun din yung 12 months. Pero ako kasi ang ginagawa ko, pinipili ko na kagad yung full payment pagdating ng bill date. So nangyayari, kung ano man yung ginagastos ko ng, kunyari, July 3 hanggang August 2, lalabas yung bill date ko niya ng August 3, babayaran ko na agad-agad. Hindi ko na hihintayin yung due date ko kasi ito na yung alanganin. Ano ba yung mangyayari kung hintayin ko pa yung due date para lang magbayad? Ang pinaka-critical dyan is baka hindi ka agad mag-reflect yung payment ko sa araw na yon. May mga times kasi na pwedeng na-delay yung pag-reflect tapos lalagpas siya ng due date. Kasi dapat kinoconsider natin kung weekends ba, holiday, under maintenance, or may maintenance ba yung Atome sa araw na yon. Kasi possible na once na ma-delay yung pag-reflect na Atome, baka mag-reflect siya ng tuluyan sa susunod na araw pa. Which is, doon na mag-a-apply yung mga penalty fees, mga ganyan. Lagi ko nire-recommend na magbayad ka agad pagdating ng bill date. Pero kung in case na hindi ka pa rin nakapagbayad hanggang sa due date mo or lumagpas na, ang magandang option ng Atome is itong auto installment plan. Dito kasi sa auto installment, kung naka-activate, so pwede ka mamili dito kung 3 months or 6 months i-convert yung naging bill mo. So dito, itap mo lang yung taas na yan and make sure naka-activate. Tapos kung gusto mo ikaw na lang mamili dito sa dalawa kung alin yung gusto mong gawing installment para sa mga upcoming bill mo na hindi mo nabayaran agad. Yung sa akin ang pinili ko dito is 6 months. So in case na hindi ako nakapagbayad hanggang due date ng bill ko sa Atome, is i-convert niya automatically into 6 months installment. Pero syempre sa akin kasi medyo problematic yon kasi papatong yung mga late payment fee at saka interest fee, mga ganyan. So dito, kung naka-deactivate muna yung auto installment plan mo sa Atome, meron siyang pinapatong na late payment fee. Ito yon. Kung below 5,000 pesos yung bill mo sa Atome sa buwan na yon, ito yung ipapatong niya. Automatic na 150 pesos yung ipapatong dun sa bill mo. Kung example natin is 1,000 bill mo sa Atome, may idadagdag siya na 150 pesos bilang late payment fee. Dito na rin dadagdag yung isa mong pang problema is yung account suspension. So pansamantalang isususpend ni Atome account mo dahil hindi ka nakapagbayad on time. Kaya laging nire-recommend ko na pagdating pa lang ng bill date, mag-activate na rin naman yung pay button doon. Mas maganda, bayaran mo na kagad yung bill mo na yon. Huwag mo nang hintayin na yung due date para lang bayaran yung bill mo sa Atome. Ang isang critical na part pag nade-delay ka ng bayad is yung credit score mo. Itong credit score kasi nire-report yan ng Atome, kunwari na late ka ng bayad or kung maganda ka magbayad. So yung credit bureau, isang institution yun na sila yung nagre-record ng lahat ng mga loans, savings, yung mga payments mo sa postpaid, Meralco, lahat ng mga yan na basta nakapangalan sa'yo, nire-record nila. So dito sa Atome, since member siya ng credit bureau, nagre-report si Atome sa credit bureau, in case na madali ka ng bayad, automatic mag-hit yan sa credit bureau na pangit ka magbayad. Ano yung effect nun? So, binibigyan ka ng rating ng credit bureau kung maganda ka magbayad or hindi. So, pag delay ka dito sa Atome, babagsak yung credit score mo and yung credit score kasi na yun, tinitignan ng iba pang mga banks. So, hindi lang yung Atome. So, kunyari, dito na-late ka ng bayad, tapos maglo-loan ka sa ibang banks. Pag chinek nila yung credit score mo at bagsak, so possible na hindi ka ma-approve sa mga loans mo. Yun yung sinasabi banda sa ilalim. Kaya mahirapan ka na ma-approve sa credit cards or bank loans sa susunod. Isa ko pang iniiwasan is kumita yung bangko sa akin. Dapat ako yung kumakabig. So katulad nito, kung sa 1,000 peso bill natin sa Atome, pag kinonvert natin into 3 months installment, ito yung mangyayari niyan. So 1,000 divided by 3, so 333.33 pesos per month. Pero mag-i-interest siya ngayon ng 6% na ang halaga ay 60 pesos per month. So ang total na babayaran mo monthly sa loob ng 3 buwan is 393.33.
Kung pagsasamahin natin yan, parang lumalabas na 1,180 yung babayaran mo or yung total na babayaran mo sa Atome after 3 months. So may patong siya ngayon na 180 pesos. Etong 180 pesos, maliit man sa paningin mo, pero yan yung mga bagay na iniwasan ko kasi kita na Atome yan. Tapos yung kita nila is manggagaling sa akin. Ganon din yung mangyayari kung 6 months. Mas malala pa to. Although mas mahaba yung span of time na kailangan mong bayaran yung bill mo na 1,000. So, in 6 months, so ang babayaran mo lang, ito yung principal kada buwan, 166.67 per month. Pero magpapatong sila ulit ng 6% interest, so additional 60 per month yon. So ang babayaran mo per month is 226.67 kada buwan for the next 6 months. Ang problema ito, pag pinagsama-sama natin ulit yung mga monthly installment mo na to for 6 months, ang total na binayaran mo or nakuha sa ni Atome is 1,360. So, dun sa bill mo 1,000, kung in-spread natin into 6 months installment, so parang kumita sa iyo yung Atome ng 360 pesos, which is papunta na sa kalahati ng 1,000 na utang mo lang sa Atome. Yan yung mga bagay na iniiwasan ko. Basta kung kikita sa akin yung bangko, X ako dyan. Ang hinahanap ko is 0% installment. Yun yung mas prefer kong gawing installment. Pero kung mag-i-interest sila or magpapatong sila sa bill na yon, hindi ko kinukuha, binabayaran ko na lang ng buo. Kaya yung paggamit ko ng Atome, siguro for emergency lang, yun yung gagamitin ko na installment. Pero kung kaya ko naman bayaran agad sa bill date pa lang ng buo, yun yung gagawin ko.